Magandang umaga mga katalakayan, lalo na sa lahat ng nakasubaybay ngayon sa programang Ugnayan sa Bicol ng Philippine Information Agency, Region 5. Ako po si Weng Brisha Briones, Information Officer ng BIFAR Bicol. At kayo ay nakatutok sa Talakayang Pangpangisdaan, isang programang naglalayong magbigay ng mahahalagang impormasyon at kaalaman tungkol sa sektor ng pangisdaan dito sa Bicol Region. Ngayong araw ng Biyernes, March 28, 2025, ating pag-uusapan ang mga programang pangkabuhayan, pagsasanay, at iba pang inisyatibang pangisdaan na direktang makatutulong sa ating mga mangingisda. Mapapanood ninyo kami tuwing huling Biyernes ng bawat buwan, kaya't samahan ninyo kami sa isang napakamabuluhang talakayan. Para sa ating pilot episode ngayon, makakasama natin upang ipahayag ang mga programa, proyekto, serbisyo at adhikain ng BIFAR Bicol, walang iba kundi ang Regional Director ng BIFAR Regional Office 5. Samahan niyo ko para i-welcome RD Ariel U. Pioquinto. Magandang umaga, RD Ariel. Magandang umaga po. And welcome to the program. RD, pagbati muna sir sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng programang Ugnayan sa Bicol ng Philippine Information Agency. Batiin din po natin, RD, ang ating mga kasamahan sa BIFAR Bicol na nakatutok ngayon sa ating programa. Ayaw po. So, sa lahat ng mga nakikinig, nanonood, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon para magbigay ng mga kaalaman at impormasyon sa inyong lahat. Yes po. And good morning din po sa Philippine Information Agency, headed by its OIC Regional Director, Madam Lizelle Makatangay. Thank you very much po, PIA Region 5, sa oportunidad na mas mapalawak ang pagpapalaganap ng mga impormasyon ukol sa pangisdaan dito sa ating rehiyon. RD, diretso na po tayo. Marami pong mga nagawa ang BIFAR Region 5 under your leadership. So, ano po ba, sir, yung mga significant accomplishments ng ahensya noong nakaraang taon? Ayaw po. So, maraming salamat at ito yung siguro yung pagkakataon na maipahayag natin at mabigyan natin ng informasyon yung ating mga taga-subaybay tungkol sa mga ginagawa ng BIFAR 5. So, ang ating pong opisina nung nakalipas na taon ay pinalad na tayo ay makaangat sa produksyon, partikular na tinitingnan natin yung 10%, but dahil sa effort at pagtutulungan ng lahat ng mga empleyado at syempre yung stakeholders natin, umabot tayo sa 14%. So isang magandang figure para tingnan natin ang kontribusyon ng ating opisina sa programa ng ating gobyerno na iangat ang kabuhayan ng ating mga mamamayan, particularly yung mga mangingisda at yung produksyon dito sa Bicol Region. Yung direktiba ng Pangulong BBM, sir, na maitaas yung production by at least 10%, Opo. Pero we exceeded the 10% at umabot nga tayo sa 14%. Ano kaya, sir, yung mga dahilan ng magandang figures na ito? Ay, opo. So, yung 14% na yun is equivalent yun sa 121,000 metric tons at hindi mangyayari yan kung hindi natin pinaigting yung ating mga programa, particular na sa industriya ng aquaculture, dito sa capture fisheries. So nagkaroon tayo ng pagkakataon na bigyan ng tuon yung ating aquaculture sa pag-establish ng mga nurseries, paglagay ng yung hatchery. So sa ganitong pamamaraan, ay naibubus natin yung pagpapadami ng ating mga similya at yun yung nagiging dahilan naman at nagiging kapakinabangan ng ating mga mangingisda, particularly yung fisher folk na nag-i-engage sa aquaculture. Sa capture fisheries naman, meron tayong mga programa na binibigyan natin sila ng pagkakataon na ma-engage sa paghuhuli ng isda sa tamang mga pamamaraan at gamit na angkop para sa kanila, particularly yung ating mga municipal fisher folk sa pamamagitan ng pagbigay sa kanila ng assistance sa pamamagitan ng bangka, ng fishing gears at syempre
pagpapatuloy na rin ng programa sa regulasyon sa pakikipag-ugnayan natin sa ating mga lokal na gobyerno na proteksyonan yung kanilang karagatan upang masustain natin yung ating capture fisheries. Isang napakagandang accomplishment nga nito na ito, RD, no? Kapag sinabi po ba, RD, na aquaculture, ano po ba yung ibig sabihin nito? Ito yung programa natin ngayon na kung saan tinitingnan natin ang Bicol region na may potensyal. Kasi yung naipahayag namin kanina na tumaas ang ating produksyon ng 14%, yung po ay nanggaling sa commercial sector, municipal sector, and yung aquaculture na isa sa pinakamababa na porsyento na nakapagbigay ng kontribusyon sa pagtaas ng ating produksyon. So nakikita natin na ang Bicol region ay may malawak na lugar, may potensyal ang mga lugar kung saan pwedeng makapag-produce tayo ng mga species na particularly yung sa freshwater like yung tilapia, yung hito, kung saan ang ating mga backyard fish ponds ay pinadadami natin, yung ating mga communal bodies of water na nakikita natin na pwede namang makapag-engage tayo like yung mga cages at ang ating karagatan na nai-establish natin yung mariculture park. So isa yun sa nagbibigay ng magandang direksyon sa ating aquaculture potential dito sa Bicol region. So sa ganung paraan na tinitingnan natin na kung tayo ay magpo-focus sa aquaculture, tulad nga ng nabanggit nyo, Ma'am Weng, na ang aquaculture ay isa sa magbibigay daan na mas mapapataas pa natin, mabibigyan natin ang tamang hanap buhay, mailalagay natin sa magandang kalidad yung produkto na napuproduce dito sa Bicol region. Napakaganda nga po. Pero sir, noong isang taon kasi, binisita tayo ng medyo marami-raming bagyo, no? Naapektuhan po ba yung aquaculture dito or yung sektor o yung production in general? And ano po ba yung mga inisyatiba na ginawa ng ating ahensya? Ay, opo. Totoo yun. Alam mo naman natin, ang Bicol region ay every year dinadaanan niya ng kalamidad, particularly bagyo. At may dagdag pa yan na baha at hangin. So, sa Bicol region, dahil sa paulit-ulit na ganung sitwasyon, tayo ay natuto na sa pagbibigay ng assistance, immediate assistance sa ating mga mangingisda. Tulad ng ating mga municipal fisher folk, kung sila ay naapektuhan at nasisira ang kanilang gamit sa pangingisda, hindi lang yung isda o yung produkto sa dagat na naidadala nila sa ating pamilihang bayan, kundi pati na yung kanilang kabuhayan din naapektuhan. So nakikita po ng ating opisina ang sitwasyon na yon. Kaya tayo po ay madali ang gumagawa ng paraan. Ang nakita natin pagdating dito sa capture fisheries na tinatawag, yung ating mga municipal fisher folk na naapekto ng bangka, ang lambat, ay immediately kailangan natin siyang mapalitan. Kaya po ang ating opisina ay naglalagay ng tinatawag nating buffer o yung pasiguro na uri ng mga material na kailangan nila na pagkatapos ng bagyo o anumang kalamidad ay kaagad-agad silang makakabalik sa kanilang hanap buhay. Kasi ang dagat naman, pagkatapos ng bagyo iinit, maganda na yung kalagayan niya. So, iyan ay sa capture. Pero pagdating sa aquaculture, pag nasira yung fish pond, nakalabas yung mga isda, na-wash out, so kung naayos naman kaagad yung kanilang pond, yan po ay binibigyan kaagad natin ng fingerlings para maka-replace dun sa mga nawala at patuloy nilang mai-enjoy yung pag-aalaga dahil pagdating ng panahon na kanilang harvest, so meron talaga silang kikitain. So, yun yung natutuwa naman tayo na yung ating mga mangingisda ay nagre-respond ng maayos sa ganung uri ng aksyon ng ating opisina. In fact, nakikipagtulungan sila para mas lalong mapadali yung recovery na damage na dala ng kalamidad na hindi naman natin hinihingi. So, sadyang napakarami po ng mga proyekto at programa ng ahensya, no? So, para po mas madagdagan yung kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ano-ano ba ang mga proyekto, programa, yung mga priority programs po ng BIFAR Region 5 ngayong 2025? So maganda yan. Nakatuon talaga tayo ngayon sa pagparami at pagdagdag ng produksyon tungo sa pag-address natin ng tinatawag natin na food security.
So yan naman talaga yung programa ng ating Pangulo, ng ating gobyerno na tingnan mabuti yung katayuan ng ating industriya pagdating sa supply na pwedeng pakinabangan o makonsume ng buong Pilipinas. Pero sa kabila nun, tinitingnan din siyempre natin kung ano naman yung kalagayan ng ating mga mangingisda dahil yun ay parte ng kanilang hanap buhay. So ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito sa Region 5, katulad na rin siguro ng ibang pare-parehas naman kasi ng programa, ay pinalalakas natin yung ating mga unang-una yung ating mga facilities. Meron tayong mga technology outreach stations na binigyan natin ng pundo ngayong taon, para mas lalo nating maparami at lalong makaabot dun sa mga dapat na maabutan ng similya na pwedeng makapag-engage sa backyard fish pond. So, yun po yung isa sa pinaka-importante ngayon na mapalawak natin yung lugar, mapalawak natin yung areas at makapag-supply tayo ng tamang similya na lumalaki. So, kailangan talaga dito kasama na dyan yung ginagawa nating pagsasanay, yung training. So, importante na kapag nagbigay tayo ng maliliit na similya o yung tinatawag nating fingerlings, mababantay natin siya pagdating sa pagkain. So, may technical na aspeto ang pagbababa ng ating mga programa ngayon kasi halos lahat naman tinitingnan natin na it's more on science. Kung gagawin natin yun sa pamamagitan ng teknolohiya, so mapapaunlad natin at mapapalago natin yung ating industriya ng pangisdaan. Isa lang yun sa mga programa na ginagawa ng ating bureau. Pero isa sa pinaka-importante na klase ng programa because nakadirekta siya sa pagpuproduce ng ating mga kailangang produkto galing sa fisheries. Hindi lang yung freshwater or aquaculture, kundi pati na rin sa marine environment kung saan namamanage na rin natin siya sa pamamagitan ng aquaculture. Meron din tayong focus ngayon pagdating dun sa seaweeds industry ng Bicol Region. So isa yan sa may pinakamataas na uri ng produkto na nailalabas natin na may volume. Although hindi naman direktang pinakikinabangan, kinakain at pinoprocess dito sa atin, but yung mga mangingisda na engaged doon sa ganung uri ng pagpuproduce ng klase ng aquatic products natin ay mabilis na umiikot at nakakakuha ng livelihood sa ganung uri ng programa ng ating bureau. So kapag may kita, maganda ang kabuhayan, so nakakapag-isip tayo ng mas maganda pang uri ng hanap buhay at syempre masaya yung ating pamilya. Yung sir, kasi speaking of priority programs, nabanggit niyo po yung seaweeds. Kamakailan lang ay nagbigay tayo ng seaweed project sa mga fisher folk po ng Rapu-Rapu, Albaya, no? And dito sa binigay natin, seaweed cage worth 7.3 million. Ano po ba yung inaasahan natin na balik nito doon sa ating mga fisher folk? Ayo po, so, kami dito sa atin sa Bicol Region, nagpapasalamat tayo una-una siyempre sa Secretary Francisco Chu Laurel sa inisyatibo na nang siya ay bumisita dito, nakausap namin and nakita niya ang potensyal ng Bicol Region pagdating sa seaweeds industry. So naniniwala kami dahil noong pa naman, ang Bicol Region ay isa na sa top producing regions ng seaweeds. Nagkakaroon nga lang ng problema pag dumadating ang mga kalamidad, pero nabanggit ko nga kanina na tayo ay naghahanda at ginagawa nating regular na paghahanda ang kaagad-agad ay mabigyan ng assistance yung ating mga mangingisda kapag tinatama ng kalamidad. So sa ngayon po, itong programang ito ay isa sa nakikita natin na magbuboost ng produksyon ng Bicol Region. At syempre, dahil ang seaweeds ay hindi naman siya yung klase ng hanap buhay na yung madadala mo lang sa information, sa computer. So hindi yun, naka-hands-on talaga sila. Kaya importanteng masyado na yung ating mga komunidad na nandun sa lugar kung saan tumutubo yung seaweeds ay sila yung direktang involved dun sa pagtatanim, sa pag-harvest, sa pagpuproseso. Kaya ang ating opisina nakapokus talaga po siya doon sa mga technical na aspeto ng pag-aalaga ng seaweeds upang
magarantiyahan natin na yung kalidad, yung produksyon, yung volume ay maaabot natin. So yung training division natin, katuwang na rin natin yung ibang ahensya, particular na yung ating opisina sa Central Office, meron tayong National Seaweed sa Training Center, yung NSTDC. So yan po ay sama-samang tumutulong sa atin, lalong-lalo na siyempre yung lokal na gobyerno, kung saan nandun yung jurisdiction at yung area kung saan tumutubo yung seaweeds. Yun ay, at siyempre isa pa, yung mga asosasyon na talagang dedikado doon sa klase ng industriyang yan na ito ay pwedeng pagkakitaan. So maraming salamat sa inyong lahat. Kung hindi sa inyo, hindi natin magagawa ito. Pero challenge pa rin siyempre. Nagawa natin yan noon, so kailangan natin siyang patunayan na magagawa pa rin natin ngayon. Ano po? So siguro good luck sa atin lahat. Dahil alam naman natin na talagang ang ganitong uri ng klase ng pag-i-engage sa pagbibigay ng hanap buhay at pagdadagdag ng produksyon ay hindi lang ito nakikita sa paggising mo sa umaga, nandiyan na. So may may hirap at ginawa at kailangan natin pagtulong-tulungan para maabot natin 'yun. Ayun. Naalala ko, sir, maisingit ko lang. Meron tayong kwento ng babae na feature natin dati na nag-engage siya sa seaweed farming dito sa Camarines Sur. Saan po ba sa Camarines Sur yung may mga seaweeds tayo na ipamigay na or may mga inisyatiba na nagawa na? So, dito po sa Camarines Sur, isa ito sa may pinakamagandang potensyal na area sa seaweeds. Yung part ng Garchitorena, Karamuan, Presentasyon, yung part na yon ng FMA 1, nasa eastern yan. So, nagkaroon na rin ng mga pag-aaral, hindi lang siya basta talagang ilalagay natin doon, kundi natulungan na rin tayo ng isang grupo ng academe na tumingin at tiningnan yung potensyal ng lugar at nakakasiguro tayo na talagang doon nga sa lugar na yon. So, malaki ang budget na pwedeng ibaba natin dito at kami ay umaasa na talagang susuportahan din ito ng ating gobyerno dahil ito talaga ang nakikita natin na pwedeng makapagbigay, makapag-angat ng buhay ng ating mga mangingisda at syempre makapagdagdag na rin sa produksyon ng Bicol region. So, yung iba-ibang variety ng seaweeds ang nandito, but meron tayong yung Eucheuma, meron naman yung kinukulture sa fish pond. Lahat po yung pinag-aaralan na natin ngayon. So, hindi tayo magbibigay ng isang pagkakataon na kung pwedeng pagkakitaan at pwedeng meron namang gusto at merong teknolohiya na pwedeng i-apply, bakit hindi natin siya i-try, di ba? So, walang mawawala ang Bureau of Fisheries nandito, kaya nga nandito yung ating opisina para gabayan, tingnan kung ano yung dapat at anong tulong ang pwedeng ibigay natin sa mga mangingisda. Kasi kung wala sila, hindi natin magagawa yung produksyon. Ang opisina ay nandyan lang yan para tulungan at gabayan yung ating mga direktang nag-i-engage sa fishing. Kasi kung hindi, yan yung pinakamahirap. Kahit anong gawin natin, hindi tayo makakahuli ng isda. O hindi tayo makakaproduce ng malaking isda kung wala yung direktang nag-aalaga nun. Tama po, Ardiano. And ang maganda dito, kahit yung ating mga kababaihan, they can get involved. Kasi nakita ko nga po yung pagpapatunay ng isa sa ating mga nanay galing siya sa Denrica Garchitorena na base dun sa kanyang pagpapatotoo, sabi niya, simula pa noong kabataan niya, talagang seaweed farmer na siya and nakapagpaaral siya ng kanyang anak dahil sa seaweed farming. Totoo po yun. Talagang yan eh. So hindi na siguro yan kwento na hindi paniniwalaan ng iba. Talagang given na yan. Marami na ang mga success stories na pwede nating tingnan yan. Pero ang kagandahan nung kasi hindi lang kalalakihan, pati yung ating mga kababaihan ay kasama na rin natin. In fact, siguro hindi lang doon sa ganung pag-engage sa direktang pag-aalaga o yung ating mga fisher folk, pero hanggang dito nga sa opisina natin, sa BFAR 5, parang almost 50% na ng ating mga empleyado dito ay kababaihan. So, talagang hindi mo na may iwasang partner na talaga sa development, partner na sa sa society. So, tinitingnan naman natin siyang patas. So, ang ating opisina ay nag-o-observe tayo noong yung sagad, nag-o-observe tayo na mabigyan natin ng equal opportunity yung ating
gender, yung kababaihan. Alam naman natin na mga lalong-lalo na ngayong panahon, di ba? Kasi Yes. itong March is buwan ng buwan ng mga kababaihan. So, saludo. Ayun. Inunahan ako ni RD. Actually, I was about to ask na kasi nga it's March and it's the National Women's Month and talaga naman na inunahan ako ni RD na dahil isang pagpapatunay na yung pagpapahalaga sa mga kababaihan sa sektor ng pangisdaan at also dito sa ahensya. So, balik lang muna tayo sir doon sa halaga ng ating mga mangingisdaan, no? Bilang mga benepisyaryo po ba yung ating mga Fisherfolk Association, mga mangingisda, gaano po ba kahalaga na sila ay mga rehistradong mangingisda? So, pwede po bang maihayag natin, RD, yung halaga ng Ay, opo, pagrerehistro? So, yung ating registration ng Fisherfolk, so yan ay programa ng ating opisina ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, yung tinatawag nating FishR, registration ng mga Fisherfolk, and yung Boat R, nakasabay nga dyan is yung registration ng mga bangka. So now, ang isa sa pinaka-importanting maibibigay sa atin kung tayo ay rehistrado is hindi naman ang ating gobyerno kasi particularly sa pagpo-provide ng mga assistance. Kailangan alam natin kung sino ang bibigyan. Tama. Alam natin kung gaano ba kalaki ang pangangailangan at hanggang saan ang pwedeng dalhin natin sa kanila. So, yun yung effort natin na nasasayang kapag hindi siya registered, walang profile, hindi natin alam kung anong itutulong natin. So, hindi pwedeng sayangin ang pundo ng ating pamahalaan, galing yan sa taong bayan. So, kung yan ay ibabalik natin sa kanila, dapat eksakto. So, that's why, may biro pa nga dyan, hindi ko na matandaan kung sino nagbiro na kung nagbibigay tayo ng assistance, halimbawa, binigyan natin ng mga life jacket yung ating mga Fisherfolk. Kung walang profile at hindi siya registered, minsan nakita daw nung isa na nagta-tricycle, naka-life jacket. So, ibig sabihin, ang importansya ng ating registration ng Fisherfolk can guide the government in order to provide them the exact need. Ano bang kailangan? At syempre, kapag tama ang ibinibigay na assistance, tama ang programa, tama yung pagkakataon na yun, so definitely, we could expect na talagang yung benefits na may bibigay sa kanila ay talagang nasa mataas na level na pakikinabangan talaga. Tama. So, ang isa pa, syempre, ang gobyerno nagbibigay ng assistance. So, kung nasa listahan, so nakikita natin yung mga information na ito pala, ganito pala ang programa ng isang ahensya. So, hindi lang BIFAR. Merong mga pagkakataon na yung other agencies ay may mga assistance na gustong ibigay doon sa ating mga Fisherfolk. So, kung meron tayo nun, pwede nating ma-refer. Ito, meron kami mga Fisherfolk dito, hindi yan aligned doon sa program namin. Pero alam natin, with the convergence of national government agencies, pwede nating tulungan yung isang sektor, particularly asosasyon ng mga mangingisda o individual man, doon sa mga programa ng gobyerno na pwedeng direktang makatulong doon sa kanila. So, yun po ang isa sa nakikita natin at ginagawa kasi talaga natin yan. So, that's why na-maximize natin yung ating pakikipagtulungan doon sa ibang ahensya na kung tayo naman ay lumapit at ibinigay natin yung asistensya doon, hindi tayo mapapaya na hindi siya pakikinabangan kasi meron tayong napagbabasihan. Ayun. So, napakahalaga na talagang magparehistro. So, papaano ho ba magparehistro ang isang mangingisda, sir? Ano ba yung kailangan nilang gawin para maging rehistradong mangingisda? So, tulad nga ng nabanggit ko po kanina na ang BIFAR, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ay nagbigay ng assistance sa local government units para tulungan silang ma-develop yung database na yon. So, dahil yan ay sa pakikipag-ugnayan natin sa lokal na gobyerno, ang kanila pong opisina ng MAU, yung Municipal Agriculture Office with the assigned fisheries technologies, sila po yung tutulong at doon po lalapit yung ating mga mangingisda. Meron po silang forms na pipilapan and then ipinapasok yan sa computer and then ina-upload yan. So, by then, kung mayroon mga kakulangan, mag-guide po tayo nung technical na personnel ng local government units para makumpleto natin yung importanteng mga information na ilalagay doon sa papel.
Ayan. So, ayan ha, si RD na mismo ang nagsabi kung papaano kayo magrehistro. So, kung hindi pa po kayo rehistrado na mangingisda, bumisita na po sa pinakamalapit na lokal na gobyerno, sa Municipal Agriculture Office para magparehistro. Okay. So, kamakailan lang, RD, meron tayong isang aktibidad na kung saan binuo yung isang asosasyon, yung Bicol Catfish Producers Fisherfolk Association, and ito ay ginanap sa kauna-unahang Regional Industry Forum. Sadyang napakaganda. Marami po yung nagpadala sa atin ng mensahe tungkol sa aktibidad na ito. Ano po ba yung inaasahan natin sa pagbuo ng grupong ito, at ito po ba ay isang indikasyon na mas malawak na yung interest ng ating mga kababayan sa Bicol tungkol sa pag-aalaga ng hito? Ay, opo. So, hito, So, siguro, kung babalikan natin, pag sinabing hito, ang alam natin masarap ihawin, di ba? So, talagang lang. But, kung ang production mo is mga 5 tons, 10 tons, hindi na pwedeng ihaw-ihaw lang yan. So, may kailangan na tayong tingnan pagdating sa commodity na ganun ang volume. So, ito po, nabuo po ito dahil doon sa nagkaroon ng unang pagtitipon yung Philippine Catfish Association of the Philippines. Sa buong Pilipinas po yun. So, naging parte kami doon at nakita namin na kailangan palang itong ibaba natin dito kasi itong asosasyon natin sa taas ay may mga member na sila na nagpo-produce ng hito, but gusto namin dalhin yan dito sa Bicol Region kasi ang Bicol Region nakita natin na nagpo-produce naman siya pero hindi ito yung isa sa may pinakamaraming production sa buong Pilipinas. Kaya lang nakita rin natin na may potensyal. Ang isa sa pinaka-importanting ngayon dito na nagsagawa na rin tayo ng sarili nating pagtitipon para ma-organize natin yung ating mga interested na mga hito farmers dito sa Bicol Region. And hindi ko lang alam kung kauna-unahan din tayo na nakapag-organize sa level ng region kasi hindi latest lang yan di ba? Nakakatatapos lang. Pero hindi naman ito competition para mag-unahan. Ang importante dito ngayon is kung nabuo natin yan, ano ba yung gusto nating mangyari? So, ang gusto nating mangyari is makabuo tayo ng malinaw na plano para palaguin natin ang industriya ng paghihito dito sa Bicol Region. So, nakakita tayo ng mga potensyal na lugar, partikular na itong mga naapektuhan ng ASF, itong yung sa livestock. So, yung mga piggery, karamihan na hindi pwedeng gamitin ngayon para doon sa pag-aalaga ng baboy, pwede natin yung ma-convert ng gagawin nating pond ng hito. At meron din namang nagre-request na rin sa atin ng mga earthen ponds na pwedeng hukayin at pwedeng lagyan ng hito. Paramihin natin yung membership. Tingnan nating mabuti kung ano yung maging maayos na guidelines kung paano natin itataguyod itong uri ng industriya. Pero malaki ang pag-asa namin na palakihin ito, palaguin ito hanggang sa makarating siya doon sa post-harvest at makapag-produce tayo ng hito na ang pag-aalaga, ito na yung sinasabi ko, Ma'am Ben, kanina na aquaculture. Tayo ang may control. Sa ngayon, ang Bicol Region ay meron ng mga hatcheries. So yan ay ino-operate ng ating mga kasamang maghihito. At sa BFAR naman, dito sa ating Regional Freshwater Fishery Center, meron na rin tayong napuproduce na fingerlings and pwede kayong mag-request para makapag-provide. But syempre, kapag nag-request po tayo, ang ginagawa po namin is tinitingnan namin yung lugar, binabalidate natin para makita natin kung ilan ang kailangan, ano ba yung mga dapat na guidance na pwede naming ibigay sa inyo in terms of technical para makasiguro tayo na yung pag-aalaga natin hindi nasasayang yung ating oras, hindi nasasayang yung ating pundo at syempre yung pagod. So, yung pong bagong hindi naman siya bago pero bagong pag-asa na ang capture fisheries ang Bicol Region kasi is under siya dun sa FMA 7, yung Fisheries Management Area 7, kung saan ang commodity is sardines. Sardines ang nandun. Ngayon, kung maubos yung sardines, anong ilalata natin? Kaya
yung FMA natin, yung FMA 7, tulad nga na nabanggit ko kanina, sardines, pero capture yun, capture fisheries. So may pag-asa na may chance na kung sakaling ma-exploit ang lugar at hindi na makapagbigay ng malaking produksyon, mauubusan tayo. Kawawa yung ating mga maliliit na umaasa doon sa murang source ng protina kung saan nakalata yung isda. So ngayon, tinitingnan natin yung alternative na kailangan tayo makadevelop ng isang mabilisan at maramihang produksyon para makagawa tayo ng isang produkto na mura na pwedeng makaabot sa ating mga kababayan. Ayun, napaka-informative ng mga sinabi ni RD, no? Pero may iniisip siguro sila, sir. Ang hito ba, okay ba siya sa mga panahon na mainit? Kagaya po ngayon na medyo pabago-bago na yung ating panahon, ano? And medyo tumataas na po yung heat index. Kaya po ba siya ng hito? At ano po ba yung mga, paalala nyo na din, sir, kung sakaling tumaas na yung heat index sa ating mga nag-aquaculture o kaya sa ating mga mangingisda in general? Ay, opo. Actually, itong hito, isa ito sa pinaka matibay na uri ng species ng isda na talagang nagsusurvive siya. Mas gusto nga niya yung nagsisiksikan sila. Ayun. So, ibig sabihin, sa maliit na space, pwede silang dumami. So, ganun ang karakteristika. Pero still, dahil yan ay inaalagaan natin, we would like to provide them also the appropriate na klase ng pag-aalaga. Hindi lang yung basta na lang iaalagaan. Actually, itong tinitingnan natin na production yan is dapat halal. So meron tayong mga ino-observe na technical na aspect ng pag-aalaga. So kung titingnan naman natin ngayon sa pagkakataon na ito na nagbabago na yung ating panahon, papunta tayo dun sa summer season, So sabi ko nga, ang hito hindi masyadong maki-space. Yung tubig hindi gaanong masyadong kailangan niyang marami. But meron tayong mga specific na mga kailangan namang i-observe para maging successful tayo sa pagpuproduce ng hito. Yan po ay naibibigay namin sa pamamagitan ng ating mga pagsasanay na talagang yun naman yung isa sa talagang ipinupush ng aming bureau na kung sakaling kayo ay interesado, mag-signify po kayo dito sa aming opisina o mayroon tayong mga provincial offices na pwede nyong lapitan para magabayan tayo ng tamang pag-aalaga ng hito. So, medyo, siyempre, kailangan ng mag-undergo ng training. Pero hindi naman siya gaanong kahirap, napakadali. At, siyempre, may mga assistance na ibibigay ang ating bureau, particular na sa pagbibigay ng fingerlings, pagbibigay ng pagbibisita sa lugar kung saan matuturuan kayo kung anong dapat, ano ang design na gagawin. So, ganun po. So, siguro, limited nga itong ganitong pag-uusap, pero mas maganda na yung naka-hands-on na nga kayo dun sa aming mga technical na mga technical personnel na siya yung direktang tutulong talaga sa inyo. So kung ganito nga ang panahon, may mga pagbabago. Napag-uusapan natin ng hito kaya hindi masyadong naapektuhan. Pero yung ibang mga species ng isda, naapektuhan talaga siya pagdating sa mainit na ang panahon. Nagbabago yung temperature ng tubig, nagbabago yung tawag dito, nakaka-develop ng mga organismo na pwedeng maging dahilan na hindi na makapag-produce ng marami at minsan pa nagiging cause pa siya ng yung tinatawag nating red tide. So algal bloom na tinatawag. So may mga technical na aspeto na na-attribute natin doon sa pagbabago ng klima. Hindi nga talaga nagiging maganda rin ang ganung epekto, lalong-lalo na dito sa mga nearshore kasi mababaw, so naapektuhan. Kaya ang ginagawa natin, yung close coordination natin sa local government units, yung pagpapaalala natin doon sa ating mga kababayan kung hindi lang doon sa mismong lugar o sa dagat, sa epekto sa karagatan, kundi sa atin na rin sa sarili natin, sa ating kalusugan. Alam natin na pag sobrang init ay talagang hindi rin maganda. At syempre, naapektuhan din dyan yung kung sakaling mainit na, hindi naman tayo pwedeng tumigil. So may adjustment tayo technically doon sa number of stocks, baka pwedeng bawasan, baka meron tayong
means para i-aerate yung tubig. So, ganun po. So, yan naman ay kung merong insidente na nangyayari, like nagkakaroon na ng fish kill, kami po ay ini-inform namin kayo na hanggat sa lalong madaling panahon ay makarating kaagad sa aming opisina yung pong mga insidenteng yan para mabigyan kaagad natin ng tuon ng pansin kung ano ang mga dapat gagawin para hindi na mas lumawak pa yung mga damage na pwedeng madala. So hindi lang talaga kalamidad tulad ng bagyo, but sa pabago-bago ng panahon natin, so may mga pagkakataon talaga na naaapektuhan yung ating mga lamang dagat. Yes. So actually meron tayong mga provincial fisheries offices, Yes po, sir, opo. na pwede nilang puntahan para makakuha sila ng technical assistance. Speaking of yung mainit na panahon, and na-mention nyo na kanina, sir, yung red tide. Kasi po, good news yun sa atin. Kasi sa ngayon, based po sa latest shellfish bulletin, nagnegatibo na po Opo. ang buong Bicol Bicol. Region Monitoring Area sa red tide. So, ibig sabihin, magandang balita ito. Pero, kailangan pa rin natin, sir, na magpaalala sa ating mga kababayan. Ano ba ang red tide? Anong nangyayari kapag may red tide? And ano ba yung mga pwedeng mangyari sa mga tao na nakakain ng shellfish na may red tide? So, ito kasing red tide, yan yung kalimitan ay pagka naglabas ng shellfish bulletin yung ating opisina, minsan makita mo walang nagre-red tide sa buong Pilipinas, but may season na talagang halos punong-puno yung mapa natin. Oo. So, very alarming yung ganun. Siyempre, kasi ang unang-una nating tinitindihan is yung quarantine. Hanggat maaari, isisiguruhin natin na hindi makakatawid yung mga affected na mga shellfishes galing sa isang lugar. Kasi kung hindi sila i-harvest at mag-i-stay lang dun, okay lang yun. Ang problem is, kung yan i-harvest at pupunta sa ibang lugar at hindi naman alam na galing sa mga red tide affected areas, so makakaperwisyo pa tayo hanggang sa umabot sa punto na may namamatay. So itong red tide, ito yung shellfish natin, particularly yung tahong, ang mas naapektuhan na masyado, and all other shellfishes. So ang tawag nila is yung flagellates na nagko-cause ng toxins na kung yan ay na-ingest, fatal talaga. Oo. So, ang lakas na masyado ng lason niya. Sa layman, so siguro may mga ma-observe o may mararamdaman kayo na hindi magandang simptomas kapag kayo ay naka-ingest niya. Kaya nga po ang aming opisina, very particular na masyado dun sa advisory. Magkagayon pa man, kung talagang hindi naiwasan at nagkaroon ng ganon. So, ang alam ko dyan is namamanhid ang katawan, di ba po? Nagsusuka, may pagkahilo, meron ding yung palpitation niyang heart niya is napakalakas na. Hanggang sa dumating sa punto na kung hindi kakayanin, marami ang sitwasyon na nagiging fatal siya. So, ang pinaka-importante ngayon, because ang amin namang opisina ay nakabantay talaga dyan. In fact, may regular monitoring tayo niyan. May schedule siya. Kapag nagkakaroon ng red tide, nagiging very close yung frequency ng monitoring. So, sa ganung uri ng mga aktibidad na ginagawa natin, so, nakakasiguro naman tayo na bago dumating o bago magkaroon ng alert ng red tide, so na-inform natin yung ating mga kababayan. So, ang gusto natin mangyari is, maiiwasan natin na during that particular time na nagkakaroon na ng nag-positive sa red tide, ay ma-delay yung ating information. So, magkukause siya ng baka may ma-aksidente pa. So, ang lokal na gobyerno naman nakikipagtulungan sa atin sa ganyan na mabilisan na maipaalala. At syempre, may kunting epekto yan pagdating sa kung may red tide ang isang lugar. So, nawawala ng hanap buhay ng ating mga kababayan. So yun naman yung ina-address natin. Pero sa ngayon po, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Na-lift na po nung ang latest bulletin natin is, shellfish bulletin is March 20, and hindi na rin nagpakita yung indicator doon sa advisory natin na may red tide ang Bicol region. So, you have to enjoy the shellfishes ngayon. Pero, ingat pa rin kung merong
yung mga internal organs, as much as possible, linisin pa rin. Ano po, hindi naman porque wala na yung red tide, kakainin natin lahat. Oo, tama yun. Opo. Thank you, RD, sa paalala. So, napakahalaga na tayo ay very vigilant sa ating sa kapaligiran, especially sa red tide. So, always make sure po na to check on the latest shellfish bulletin na nire-release po ng BFAR Bicol. And mapunta naman tayo, sir, sa usaping yung partisipasyon ng BFAR Bicol sa closed fishing season. Kasi I remember last month po, parte po kayo doon sa mga leaders na nagpasinaya po ng closed fishing season and na-lift na po ito last month. So ano po ba yung partisipasyon ng Bicol Region dito sa closed fishing season and applicable po ba ito dito sa ating rehiyon? Yung closed fishing season, isa yan sa measures kung saan isinasagawa para mabigyan ng pagkakataon yung ating mga species ng isda, particularly itong sardines, na makapagparami sila. Hindi po yan ginawa overnight lang at sinabi natin magko-close season na, hindi po ganun. So may science advisory group na pinag-aralan kung ano yung mga dapat na season. Yung nababanggit nyo, Ma'am Wem, kanina tungkol dun sa naging part nga talaga ang Bicol Region, yun ay dun sa area ng Visayan Sea. Okay. Sa Visayan Sea, under siya ng FMA 11, kung saan matagal nang may mga pag-aaral sa lugar na yun. And alam natin na talagang ang sardines dun sa lugar na yun, sardines, herrings, and mackerels, ay talagang abundant dun sa lugar na yun. So, base sa pag-aaral, nakita na medyo critical o medyo alanganin na yung unang-una, yung size, lumiliit. Tapos, may pagkakataon na rin na nakita na yung nag-spawn, yung nanganganak, ng itlog, ay na-identify na kung anong panahon yon. So, kung ganun ang nakikita ng siyensya at yun ang pagbabasihan at wala namang ibang pwede naman natin pakinggan yung mga mangingisda, pero pag-validate nga dun sa ground at saka yung science ay halos parehas. So, ang ginawa ng Visayan Sea is nagkaroon talaga ng close season. Pinahingahan, sa madaling sabi lang naman pinahingahan yung isang lugar sa loob ng 3 buwan, that is from November 15 to February 15, para mabigyan ng pagkakataon yung ating mga isda na sa panahon na yun ay nangingitlog at nagre-reproduce. Ayun. So yun yung sa part ng Visayan Sea. Meron din tayo sa part ng Palawan, ibang FMA naman yun, and then sa Zamboanga Peninsula meron din sardines. Ang Bicol Region, through doon sa management ng FMA 7, meron din tayong tinatawag na Science Advisory Group, kung saan nakapagtala na rin based on science at nakapag-conduct na rin ng mga assessment at may data na pagbabasihan na ang management area ng FM7 ay sa sardines, may nakikita na rin tayo na kaparehas nung ginagawa doon sa Visayan Sea. Ang hinihintay na lang natin ngayon dahil may proseso ang paglalatag ng close season ay yung rollout na ipinapaabot natin doon sa lahat ng stakeholders na sa baba. Kaya nakarating na tayo sa Visayas, nakarating na tayo sa part ng Region 4A para tanungin yung mga mangingisda at alamin sa kanila kung ito bang nakikita natin na resulta ng science o ng siyensya na nagsasabing sa ganitong panahon kailangan nating pahingahan at bigyan ng pagkakataon yung ating mga sardines, ang mga isda na nandyan, ay ito ba ay yung tinatawag natin na tutulungan nyo kami na tingnan natin yung conservation and sustainable management ng resources na ito. Natutuwa naman kami kasi siguro ang level ng awareness ng ating mga mangingisda dahil sa mahabang panahon ng pagkampanya, pagbibigay natin ng tamang impormasyon, pag-i-engage natin sa mga programa ng Bureau pagdating sa conservation and management, pagdating sa sustainable management, pagdating sa pagpapakita sa kanila kung ano ang kalagayan nito, ay tumaas na rin ang kanilang mga kaalaman at willing silang makipagtulungan sa atin upang bigyan ng pagkakataon na yung dating, hindi ko naman sinabing na abuso, kung hindi, yung dating lugar kung saan natin kinukuha yung resources ay parang nasubrahan na nating pakinabangan. So, kailangan siguro natin bigyan ng pagkakataon makapagpahinga, makapag-regenerate siya, makapag-reproduce siya, para
yung mga next generation natin ay magkaroon pa rin ng pagkakataon na mapakinabangan yun at matuto na rin sila na i-sustain. Ayun. So, hindi kasi pwedeng tayo lang ang mag-sustain. Dapat continuous yung process ng learning ng lahat ng stakeholder na nakikinabang dun sa area yun. So, kaya kung ganun ang magagawa natin, yung measures na yun, ay yung nabanggit mo kanina, kung pwede natin gawin dito yan. But it requires proper timing and proper resolution na i-issue ng management board. Pagkatapos ng lahat ng proseso, para yung wala namang ma-deprive na hindi kami na-inform and hindi namin alam kung anong gagawin namin. That's why pinapaalam natin sa kanila na pag ito ay ihininto natin, so ganito ang magiging programa ng gobyerno, ganito ang magiging involvement nyo. So ibig sabihin, hindi lang tayo kundi pati sila ay nakikita nila na ang ginagawang ito ay tama para dun sa environment at pakikinabangan natin ito habang panahon. Ayun, napakarami nating natutunan at nalaman. Pero actually, that's the tip of the iceberg. Marami pa tayong malalaman siguro sa mga susunod nating mga episodes. Mas iisa-isahin natin na detalyado yung mga sinabi ni RD. But kanina RD, na-mention nyo na po yung Fisheries Management Area, FMA. So yung ating mga kababayan nagtatanong, ano ba ang Fisheries Management Area or FMA? Ayaw po, ang Fisheries Management Area ay yan yung kabuuang lugar na nasasakupan ng ating Pilipinas, na pinaghati-hati siya sa 12 areas na nai-involve yung iba-ibang regions. So like dito sa atin, sa FMA 7, ang hawak kasi ng Bicol Region is FMA 7, internal waters siya, nasa loob. So kasama natin dyan ang regions 8 and Region 4A. Okay. So ang other areas naman, merong FMA 1, FMA 2 dito sa Eastern Seaboard. So sa madaling sabi, ito yung aside nung nakasulat sa Republic Act na meron tayong Philippine Waters, may Archipelagic Waters. So dito sa FMA, it's more on management of the resources. Okay. So tinitingnan natin dito kung paano natin pangangalagaan, like for example sa Eastern Seaboard, kung tuna or mga pelagic species. So doon tayo nakapokus. Kaya nga sa ganitong uri ng pagmamanage, so dito na rin natin ina-apply yung iba-ibang klaseng regulasyon na pwedeng i-implement na ng isang management board na hindi na kailangan pang tingnan yung kabuuan kasi nakapokus nga sa species, na kung sakali na ang programa at ang ginagawa sa isang lugar ay nakikita nating makakasira. So yung more on ang approach natin yung tinatawag na ecosystems approach to fisheries management. So yung ina-adapt natin na ang kabuuan ng isang area na minamanage ay yun yung tinitingnan natin, ano ba ang pwede at ano ang mangyayari dito sa lugar na to. So the rest, kung may kanya-kanya man yan, so isa pa rin, but yung management nga is it will also be a contiguous management pagdating doon sa other FMA. That's why yung other regions is involved doon sa mga iba-ibang FMAs. Ayun. Opo. Kung medyo naku-curious sila, sir, or yung mga taga-subaybay natin, sino-sino ba yung mga involved dito sa management na ito, opo, sa FMAs? Yung kasing management body, yan yung nagpo-formulate ng mga policies. Kung ano yung mga dapat. So sa ganung structure, so kasama natin diyan siyempre yung as chair ng management body is yung lead region ng Bureau of Fisheries. Okay. Ang vice chair niya is yung local government units, na from among the local government units na nasa loob ng isang FMA, so sila ay nagkakausap at para kung pwede magbotohan kung sino yung magba-vice chair, kasi ang vice chair is the local government units. And as member ng mga management board, kasama natin yung commercial sector representative, municipal sector representative, meron dyan yung nasa indigenous people, sa IPs,
kasama din natin yung aquaculture sector, yung post-harvest sector, kasama natin yung integrated pharmacy kung nasa isang area na yung pharmacist, representative, MPDO. So, halos lahat ng stakeholders sa isang area ay nakaupo po yan sa may representative yan sa management board. So, bago naman nakakapaggawa ang isang management board ng isang resolution or mga pulisiya para sa pagpapatupad ng isang magandang regulasyon, yan ay siyempre base sa siyensya. So, nagiging dependent naman siya at siya ay naka-anchor din sa ibibigay na rekomendasyon ng Science Advisory Group at ang katulong ng management board ay yung tinatawag nating technical working group kung may mga technical aspect na dapat pag-aralan. Iyan ay ini-implement talaga nationwide. So, sa ganyang klase ng management na ina-adapt ng Bureau, so kami ay very apprehensive kami na this will guide us and this will lead us to a more manageable resources na nasa loob ng ating minamanage na FMA, and of course yung ating mga stakeholders ay mabibigyan natin ng opportunity to engage or exploit anything na nandyan within the limit. Okay. So kaya para siyang traffic light Parang traffic light na nakikita natin doon na if it is green, okay, you can go. Pero pag medyo alarming na siya, nag-orange and nagre-red, so you have to ask something. Baka may biglang dumaan dyan, nasagasaan tayo. So that's why in a simple way na pwede nating maisama yung ating mga kababayan, mga pwedeng tumulong sa pag-implement ng FMA, we can easily identify na pag sinabing hindi na pwede at na-exhaust na, so what are the things that we need to do? So mayroon namang mga guidance na pwedeng gawin, kaya nga may mga management measures na ipinapa-adapt. Ayun. So, yung mga impormasyon na ibinigay ni RD, I think we can expound and kasi mas marami pa tayong kailangang malaman at marami po kasing interesado at na matuto at mas maintindihan yung fisheries management area. So, siguro, sa sunod nating episode, pwede nating i-feature yan. Ngayon, RD, isang tanong na lang po, sa mga nakalipas na buwan, dumako tayo sa medyo mga balita na nakakalungkot na nangyari dahil noong Enero at ngayong Marso nagkaroon tayo ng 2 incidents of poisoning po nang dahil sa pufferfish o kaya botete na ito ay nangyari sa Virac at sa Higmoto, parehas sa Catanduanes. So, yung 2 po ay namatay dahil sa pagkain ng nasabing isda. So, pwede sir na ma-share natin ano ba ang botete o pufferfish at gaano ba katindi ang lason nito at ano yung maipapayo at paalala mo sa ating mga kababayan na nasa Costales na minsan kasi sir, yung paniniwala nila matagal na kaming kumakain yan, so okay lang kaming kumain, pero ganito po yung nagiging resulta. Yeah, nagkataon siguro yun. Actually, yun naman yung talaga naririnig natin na namatay pero ang tagal-tagal ng panahon na kinakain namin yan. Actually po, merong 3 or 4 na species lang ng pufferfish ang nakasama doon sa talagang poisonous na masyado. So, but karamihan na nasa area, alam nila kung talagang yun yung fisherman natin, hindi mo makikwentuhan yung fisherman natin. Alam nila kung alin yung nakakalason. Ang problem is, pag yun ay tinuyo, so hindi mo na makita ngayon. Dried na, nakahalo na sa so isa sa yung toxins na hindi matatanggal, yung tinatawag natin na tetrodotoxin. So, nandun yun. Hanggat nandun yung species na yun, kahit dried pa siya, nandun pa rin yung toxin. So, may mga pagkakataon na yung species na yun ay galing sa mga isda, siguro hindi niya na itinapon, nadala, nakuha naman ng iba, niluto. So, ina-advise natin na kagaya nung, sabi ko nga, may species lang na talagang hindi pwede kasi yun yung poisonous. Kaya lang, during our campaign, so ini-inform naman natin sila, walang katapusan na pagpapaalala
na ito ay wag tayong kumain ng butete. So may iba-ibang tawag siya sa iba-ibang lugar, may mga local name 'yan. Pero still pag yan ay karamihan kasing binebenta diyan sa market is dried. So pagka nakalagay siya sa isang sako, you cannot identify kung alin na doon yung kaya minsan kino-confiscate natin. Yun namang case na nabanggit nyo nung nakalipas, niluto talaga ata yun, niluto nila. So, knowing na siguro talagang dati na silang gumagawa ng ganun, but that particular incident is yung poisonous ang naluto nila. So, naapektuhan. And ang regulation naman niya is covered naman ng FAO Fisheries Administrative Order 249 kung saan pinagbabawal nga natin na na-issue yan ng Bureau noong 2014 na pinagbabawal nga natin yung paghuli o pagkain o pag-process ng ganong klaseng isda dahil marami na tayong record na talagang yan ay nakakamatay. So sa madaling sabi, ang pinaka-importante ngayon is kung merong butete, regardless kung anong klase yan, so wag na natin siyang pag-intensyonan na lutuin o kainin, or kung may doubt, kahit yung alaga nga natin na aso or pusa, kung ibigay natin, so pati sila naapektuhan. So na lang natin, i-dispose natin siya accordingly. Yun tama na hindi na siya makukuha o may makaka-apekto pa kung sakaling makain siya ng ating alagang hayop o ano paman. So, yun po, tulad din nung nabanggit ko kanina pagdating sa laso ng tahong. So, ganun din ang nararamdaman hanggang sa nahihilo, nagsusuka, kung ano ang nararamdaman sa katawan, then leading to kung talagang malala, so nagiging fatal siya. Oo, tama yun, And nakakalungkot kasi, sir, kasi meron pa rin na nangyayari. And as you mentioned, na talagang walang katapusan yung ating pagpapaalala sa ating mga kababayan. Na ngayon, ulitin lang po natin na talagang walang antidote o walang gamot sa lason na ito, sir? Kaya wala kasi kahit sa ang parte ng kung yung talagang species na nakuha mo ay yun talaga yung may lason, kahit sa ang parte ng katawan niya nandun yung tetrodotoxin na lason. So walang antidote kung ang volume ng nakain natin is marami-rami at naka-ingest tayo ng maraming toxins. So definitely you will only last 4 minutes. Oo. So ganung katapang yung ganung kalakas yung lason niya. Yes, tama. So ganun katindi yung lason. Kaya makinig po tayo sa mga otoridad, kagaya po ng BFAR, na nagsasabi na talagang wag nating kakainin ang botete o tikong, goby or biya. Maraming salamat, RD. Pero meron pa ako, sir, hiling sa inyo. Ano po yung inyong mensahe para sa ating mga mangingisda? Ay, opo. So maraming salamat, Ma'am Weng, and ito sa opportunity na naging parte tayo dito sa ugnayan sa Bicol ng Philippine Information Agency, and sa ating mga taga-subaybay, kami naman po ay walang sawang magbibigay ng aming mga technical na kaalaman. Ang aming opisina ay bukas para tingnan yung kapakanan ng ating mga mangingisda kung kailangan, at yung assistance na ibinibigay ng Bureau hindi lang nalilimit sa amin. Sabi ko nga kanina, may mga convergence tayo na pwede nating pagsamasamahin at tayo mismo yung kikilos. Ang kasi dito ngayon sa programa natin is you have to take your part, 'di ba? Kung nandyan na yung programa ng gobyerno, seryosohin na natin. And then ibigay na natin yung sarili natin na maging part na rin tayo nung programa. So ang gagawin lang po natin is kami naman talagang nandyan para maglingkod. Naghihintay kami, at kung pupunta kayo, kami ay wala namang problemang i-entertain natin lahat. Pero hindi kami maghihintay na pumunta kayo sa amin. Hahanapin na namin yung ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong tulad ng ginagawa natin ngayon. That's why meron tayong mga opisina sa mga provinces, meron tayong mga technical personnel na umiikot para po itong programa ng ating Pangulo
na iangat yung kabuhayan ng ating mga mangingisda, itaas ang produksyon para na rin sa food security, at syempre, i-implement yung effective at efficient na programa ng ating gobyerno. Yun po yung hinihingi namin at yun yung gusto naming maging part tayong lahat. Ano po, hindi lang yung Bureau, hindi lang yung other agencies, hindi lang po kayo, kundi tayong lahat, sama-sama tayo tungo sa ikauunlad ng bagong Pilipinas. Ayun, maraming salamat, RD Ariel Thank you. Pio-Quinto, sa mga mahahalagang impormasyon na iyong naibahagi dito sa ating talakayang pangpangisdaan sa ugnayan sa Bicol. Maraming salamat, RD Ariel. Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa isang makabuluhang oras ng talakayang pangpangisdaan. Patuloy nating ipalaganap ang kamalayan sa responsableng pangingisda at pagsuporta sa mga inisyatibang naglalayong protektahan at pagyamanin ang ating karagatan. Muli, ako po si Weng Brisha Briones. Hanggang sa susunod na huling Biyernes ng buwan, dito pa rin sa Ugnayan sa Bicol ng PIA Region 5.